Makabayang araw po sa ating lahat. Ako po si Ronel Arampulo, isang mangingisda mula sa bayan ng Binangonan, Lalawigan ng Rizal, kasalukuyang pangalawang tagapangulo ng Pamanakayan Pilipinas. Ako po ay mahigit 3 dekada ng mangingisda. Mula pagkabata ay nasaksiyan ko na at naranasan ang pangingisda. At sa paglipas ng mahabang panahon ay na yung aming sektor ng mga mangingisda ay patuloy sa komunidad ng kahirapan at nakita namin sa mahabang panahon ng pag-upo ng mga nasa pamahalaan ay walang nagsilbi at nagtaguyod sa sektor ng mga mangingisda. At sa katunayan, ang mga mangingisda ngayon ang siyang pinaka naitala na poorest of the poor sa isang bansang arkipelago. At hindi po ito katanggap-tanggap. At ito yung naging dahilan kung bakit nagpasya tayong tanganan ng saguan, bangka ay sakyan, at walang takot na sumagupa sa mga naglalakihang mga alon upang pumalaot po sa Senado. At kung sakali na tayo ay palari na makapasok sa Senado, ay tataguyod po natin, unang-una siyempre, ang karapatan ng mga mangingisdang Pilipino sa pangisdaan, pangalaga sa kalikasan at ang patuloy na issue dyan sa West Philippine Sea. At hinahamon ko ang unang-una ang mga nasa pamahalaan, ang nasa Committee on Environment, particular si Senator Silta Villar, dahil tingin namin ay hindi naging epektibo para sa pagtataguyod ng mga sa sektor ng agrikultura. At natatandaan namin, hinamak pa kami na hindi namin alam ang issue ng climate change at issue ng mga mangingisda. Isa itong malaking kalokohan dahil kami mga mangingisda ang tunay na nakakaalam nito dahil kami yung nasa grounds, kami yung araw-araw na dumadanas sa issue ng pangisdaan. Hello po. Thank you po, sir. Ipahiling mo, sir. Okay. 8 minutes po for the Q&A, Yes, Mr. po. Ronel. Tanong po sa media, Mr. Dante from UNTV. Sir, good morning po. Sir, alam naman po natin sa madalas yung paglabas sa mga lansangan, sinisigaw po ninyong dapat na pong umalis ang China sa West Philippine Sea. Kapag kayo po ay nalaklok sa Senado, ano po yung magiging priority bill ho ninyo? Mukhang bumangga yata tayo sa pader kapag China ang ating kalaban. Ano pong gagawin ninyo para this one magagawa na po natin ang paraan na hindi maapi po yung ating mga kababayan pong mga mangingisda? Una-una, siyempre, ating itataguyod yung nagkasariling patakaran, patakaran panlabas. Tataguyod natin yung mga patakaran panlabas para sa interes ng ating mga kababayan. At ang isa sa ating isusulong, siyempre, dapat ay itaguyod at kilalanin yung ating karapatan dyan sa West Philippine Sea dahil malinaw naman na ayon sa desisyon noong 2016 ng Arbitral Tribunal na sa atin yung West Philippine Sea. Kaya pag tayo ay naupo sa Senado, titiyakin natin na itataguyod natin to at isusulong natin yung mga pagtataguyod para dun sa patakaw panlabas na nagsasarili at hindi nakasandig sa dayuhang interes. Next question, please. Meron pa po magtatanong? Mr. Ian Cruz, GMA7. Sir Ronel, ang nakikita natin, kasi tuwing nagpupunta kami sa West Philippine Sea, ang mga bangka natin maliliit pa rin, traditional. Kapag naluklok ka sa Senado, matatapatan na ba natin yung mga militia vessels ng China at ng mga iba pang mga bansa para hindi tayo naduduro doon? Ano bang plano nyo sa modernization ng mga mangingisda? Unang-una sa lahat, hindi pa mas problema sa gamit pampangisda. Mas talaga yung sinseridad ng pamahalaan para itaguyod at ipaglaban yung karapatan natin dyan sa West Philippine Sea. Sa pamamagitan ng patuloy na pag-file natin sa United Nations, hinggil sa ating mga ipinanalo dyan sa West Philippine Sea, at dapat ay talagang makita ng yung pamahalaan talaga ay tinataguyod yung ating interest dyan sa West Philippine Sea. Mas ganun pa hindi pa yung sa usapin ng
pagpapalaki ng mga bangka. Kasi kahit naman mag-immortanize mo yung bangka, kung nagpapatuloy naman at hindi pinaninindigan yung ating laban dyan sa West Philippine Sea, ay patuloy pa rin na hindi makakamit ng mga mangisdang Pilipino yung karapatan niya dyan sa West Philippine Sea. Yes, Newswatch Plus. Hello po, Tristan from Newswatch. Sir, tanong ko lang, ano po if mahalal kayo na senador, anong legislation ang isusulong nyo in terms of, let's say, yung sa foreign policy? Kasi sabi nyo nga po, hindi dapat umasa sa ibang mga bansa. So not US, not China, but what kind of legislation are you looking at para mas magkaroon tayo ng independent foreign policy? Siyempre, yun nga, mas dapat ay doon sa usapin ng pagtataguyod nga ng ating interes sa pamamagitan nga noong independent foreign policy, no, na kung saan ibabaklas tayo doon sa mga patakaran ng dayuhan at mapa-China man yan o mapa-US. Dahil ito yung dapat at hindi tayo dapat nakakaladkad sa gera dahil mas ito ay magpapalala doon sa sitwasyon at napatunayan din naman sa mahabang panahon na lalong na-provoke yung China at hindi ito naging dahilan para masolusyonan yung problema dyan sa West Philippine Sea. Okay, thank you. Meron pa po. Michael Rogas, Radyo Pilipinas. Magandang umaga po. Michael Rogas po from Radyo Pilipinas. Sir, aside from being labor leaders, pwede niyo po ba kami bigyan ng inyong pong background, educational background? Ano po yung inyong working experience bago ho kayo nag-file po ng inyong certificate of candidacy? Thank you. Okay, maraming salamat. Ako po ay, educational background ko po ay di ako po ay nakapagtapos po ng high school. Mangingisda, pero nakaranas din po ako ng makapagtrabaho sa mga pabrika at naranasan din yung maliit na sahod. Pero mas mangingisda po yung aking naging trabaho at sa mahabang ang panahon, patuloy na dumanas ng paghihirap yung mga mangingisda. Kaya nga ang ating susulong kung sakali tayo ay maupo, lalo partikular sa mga mangingisda, edi yung tunay na reforma sa pangisdaan. Meron naman tayong i-refile na dyan, yung Genuine Fisheries and Aquatic Reform Bill, OGARB, na ang laman po nito, sentral na layunin ay pagbaklas doon sa monopolyong kontrol ng mga mapagsamantalang dayuhan at ng lokal at susulong yung interes ng mga mangingisda. At sa mga manggagawa naman, kasama tayo doon sa tutulong para isulong yung interest ng mga manggagawa tulad ng sinabi ng ating kasama sa Makabayang Coalition na si Jerome Adonis, magiging bahagi tayo para sumuporta dito sa pagsusulong ito. Last question. Wala na? Okay. Wala na pong katanungan, sir. Thank you po, Mr. Ronel Maraming salamat. Arambulo.